Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan upang mapaganda pa ang mga serbisyo at proyektong infrastruktura sa bansa. Layo nitong lalo pang lumago ang ekonomiya at maka-attract ng mga investor sa bansa. Kung ano ang lagay ng ekonomiya ngayong quarter ng 2026, alamin sa sentro ng balita ni Carlo Candelaria. Sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas matapos magtala ng 2.8% GDP growth sa unang bahagi ng 2026, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bagamat bahagyang mas mababa ito kumpara sa 3.0% na naitala noong huling bahagi ng 2025, ipinapakita pa rin nito ang kakayahan ng ekonomiya na manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok sa pandaigdigang merkado. Nanguna sa mga sektor na nagtulak sa paglago ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, at public administration and defense at compulsory social security. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ilan sa mga nakaapekto sa pagbagal ng paglago ay ang mga isyong nakaapekto sa kumpiyansa ng negosyo at mga investor, pagkaantala sa paglabas ng 2026 national budget at ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling matatag ang ekonomiya at maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagpapalakas sa mga government institutions sa pamamagitan ng mga hakbang kontra korupsyon, pag-digitalize ng mga transaksyon sa gobyerno para sa mas malawak na transparency at accountability, at pagpapabilis ng mga malalaking infrastructure projects sa bansa. Binigyang diin din ni Secretary Balisacan ang pagpapatupad ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport bilang paghahanda ng pamahalaan sa mga epekto ng krisis sa gitnang silangan, na kinilala rin ng Asian Development Bank bilang isa sa mga pinakakomprehensibong tugon sa energy crisis. The best that we could is preposition ourselves so that we can get our people secure and are more able to adjust, mitigate the pains, and able to seize the opportunities when things get back to normal. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga reforma at programa, umaasa ang pamahalaan na mas mapapalakas pa ang ekonomiya at mas mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng paglago sa mga susunod na buwan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.